Okay mga ka-trigger, ang ating susolusyonan ay yung mga napuputol na recoil spring at mga main spring, kung paano ito masusolusyonan yung napuputol. Kasi nakakaproblema ay kung wala tayong mabilhan, anong gagawin natin. So bago tayo magpatuloy ay bumabati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga OFW sa mga panig ng mundo. Sana lagi tayong ligtas sa mga kapahamakan at laging malakas ang ating pangatawan. Huwag tayong makakasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Okay, at para sa mga baguhan pa sa aking YouTube channel, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. 20 years na ako dito. At yung mga nagtatanong sa mga presyo, hindi ko na rin alam kung mga anong presyohan dyan. Basta ang alam ko lang kung ay magturo ng mga problemang nasisira na mga baril at bibigyan natin ng solusyon. Sapagkat alam ko sa Pilipinas, naranasan ko rin na mahirap humanap ng gunsmith. Okay. At may mga madadaling bagay naman na madaling gawin kung tayo lang ay may karanasan, ay hindi na natin kailangan ihanap ng tagagawa sapagkat kaya na ng mga DIY. Okay, kailangan lamang ay malaman ninyo ang mga teknik. So ayan, at maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga videos at hindi nag-i-skip ng ads sapagkat gusto ko maging charity vlogger. Wala naman akong kakayahan na mamigay ng pera, kaya itong aking YouTube channel ay inilaan ko sa charity. Actually, yung pagtuturo ko ng libre ay isang charity na rin. At ang hiniling ko lamang ay wag ninyong i-ads, wag ninyong i-skip ang mga ads sapagkat yan ay malaking tulong sa mga beneficiaries natin, ang mga estudyante natin tinutulungan. Okay? At maraming salamat sa mga subscribers natin. Okay, at tayo ay mahigit ng 29,000. Okay, ganito yung mga napuputol. Kasi pag ito'y naputol, ang mangyayari niyan, yan ay mag-overlap. Ganyan yan. At yan ay paiksi ng paiksi. Halimbawa, nakalagay niya dito sa guide rod. Okay, paiksi ng paiksi yan. Nagdudubli-dubli ng ganyan yan. Papasok ng papasok yan. Hanggang sa umiksi ng ganyan. So, anong gagawin natin yan ganyan kung wala tayong mabilhan? Lalo tigit ito maganitong spring. Lalo tigit kung tayo na sa probinsya, mahirap umorder ng parts. So, madali naman ang paraan dyan para masolusyonan. Ganon din ang paraan dito sa mga mainspring, sa mga revolver at sa mga, kahit pa sa mga pistol. Ganyan din ang paraan ang gagawin natin. So, maliit lang ito, malaki lang yan. Basta may guide rod, magagawa natin ang paraan. Ang problema yung mga walang guide rod. Okay, yung mga walang guide na ganyan, yun ang magiging problema natin. So, pag may mga guide rod, madali lang. So, gagawa lang tayo ng spacer na ganito. So, ito ginawa kong tanso. Mas maganda kong tanso dahil madulas yan eh. Pero pwede rin ang bakal. So, ilalagay lang natin yan sa pagitan na ganyan. Ayan o. Tapos na ang problema. Hindi na yan mag-overlap kahit pa umikot yan. Hindi yan mag-overlap, hindi yan papasok. So ganyan lang siya. Maglalagay lang tayo ng So ayan, at ang gagawin natin ay ilalagay na uli natin itong kanyang spacer. So ang gagawin natin ay itong spacer. Okay, ilalagay natin itong isa sa ilalim, tapos spacer, tapos ito nang ilalagay natin para parang magkadugtong na rin yan. Pagkatapos ang gagawin natin ay ikakabit natin ito. Okay, tungo natin yung camera para makita ninyo. Yan. At atin siyang ilalagay itong So, lalagyan natin ng vice grip dito.
Yan. Pagkatapos ilalagay natin ito at atin siyang iriribits. Iririmatsin natin siya. Sandali lang ko ang martilyo. Yan. At atin siyang ayan, pinalapad lang natin yung ulo para hindi lumabas yung kanyang guide. Ayan na siya. So, maglalaro na yan. So, ganun lang kadali at ating titistingin na. Okay. Okay na. Okay, at ayan, at may natutunan kayo na ganun lang kadali. Habang kayo ay umuorder pa ng original na pyesa kasi mahirap kung matatambay yung ating mga gamit. Biglang nasira. Halimbawa, biglang nasira yung gamit natin. So, wala tayong gamit ay baka kung yung aksidente pa naman, kung kailan natin kailangan, doon naman sira. So, ganun lang ang gagawin natin. Sa pamamagitan lamang ng isang washer ay nagawa na natin ang paraan. Okay? At magagamit na natin yung baril habang tayo ay umuorder ng bagong parts. Habang umuorder tayo, wala pa yung parts natin, magagamit natin pang emergency. At pwede rin naman itong pangmatagalan na kasi nasubukan ko na rin naman ito na sa mahabang panahon, ito yung ginagawa ko na dito sa firing range. Kasi nga, pag nasira yung baril, wala tayong pampalit. Kasi itong spring na ito, flat spring ito eh. Mahirap humanap. So, ganun ang nangyayari. Ganyan lang ginagawa ko. At tumatagal naman siya. Minsan nga, nagtatatlong putol na yan eh. So, pag yung mga napuputol na ganito, itinatabi ko yung mga napuputol para sa future hanap lang ako, bibilangin. Halimbawa, ang gagawin lang ninyo, kung halimbawa may mga nagtatlong putol na yan at meron kayo pang bibilangin lang ninyo yan, kamukha nito 30 coil, bibilangin lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 30 coil yan. Kukumplituhin lang ninyo kung ilang coil yung ando doon para makumpleto lang yung coil na yon. Kasi pagka kulang na yung coil niyan, doon medyo hihina na magkakameron na ng hina yon. Ganito rin yan. Sa mga ganito rin, nilalagyan ko rin yan. Halimbawa, naputol yan dyan. Nilalagyan ko yan. At kung halimbawa ay humina naman, naglalagay din ako dito ng spacer sa puno. Pero susukatin ninyo yung hammer kung hindi, kasi kung minsan itong spring ay sukod na, yung tukod na, ay hindi na mahihirapan ng ikakyan. So yun lang ang inyong titingnan. Kahit dito sa mga ganito, hindi lang sa flat spring yan, kahit sa mga round spring, sa mga wire spring, pwede rin. Basta ganyan lang. Mas maganda nga kung kaya tanso ang nilalagay ko, kasi ang tanso madulas maglaro yan. Hindi yan makakagasgas ng guide rod kasi nga tanso siya. Kaya kung tanso mas maganda. Pero kung pang emergency at wala kayong makitang tanso, so pwede rin ang bakal. Pero ina-advise ko kung hanggat maaari, tanso ang gamitin ninyo na At promise, tumatagal ito. Subok ko na to, tumatagal ito. Hindi ito
hindi kayo titirik nito. Minsan nga mapuputol uli yan dyan at wala pa rin ako makuha. Dadalwahin ko pa yung spacer na yan. Hanggat maka-order kami ng mga bagong spring. Saka ako papalitan na ng buong spring. Pagka o di kaya assembly na ganito na. Anong gagawin mo? Walang available. Hindi, alimbawa, malayo ka sa gun store o order pang gun store kung ilang buwan pa dadating. Kung biglang magka-problema, kailangan mo ng pang home defense. Wala kang pang home defense. Kung kailan nasira yung baril mo, doon dumating ang pangangailangan na kailangan gamitin mo. Wala kang ngayon pang home defense. Kailangan yung pang home defense natin lagi naka-ready. So alam natin ang paraan kung paano natin na re-remedyohan ng magagamit pa habang wala pang pyesa. Actually hindi naman nagbago ang nito, ang function nito hindi nagbago. Yung nga lang medyo pumangit. Gawa nun. Siyempre masakit-sakit sa mata yan pag titingnan ninyo. Okay. At kung siyempre kung gagamitin ninyo ito sa paglaro, medyo makaka-distract ng inyong focus pagka alam ninyong may sira na ganyan. Pero pagka yan ay pero sa ko yan hindi naman siya nagkakadepekto sa baril. Ganun pa rin ang laro niya. Kasi nga hindi ka naman nagbawas o hindi ka naman nagdagdag sa coil ng spring ang importante. Kung halimbawang magpapalit ka ng basta ang importante lang bilang mo yan kung ilang coil na yan. Ang importante diyan. Huwag kang magpapakulang. Pwede kang magpasobra ng mga 2 pa. Hanggat kaya pa ng ng coil mo. Kaya pang eject ng bala mo. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapasalamat muli sa pagtangkilik na aking YouTube channel. Please share at matulungan pa natin yung mga kababayan natin na gusto makaalam ng ng basic gunsmithing. Okay? At ako ay mag-iwan sa inyo ng isang katagang God bless us all. Thank you very much.